Si Levito Baligod, isang abogado, at medyo sanay na rin ako sa mga krisis na ganito. At kung maalala ninyo ay ako yung private complainant sa PDAP scam, no? At nakasuhan ko ang 14 na senador at 198 na congressmen at 5 cabinet secretaries. At lahat naman ng kinasuhan ko ay masasabi sa inyo na patas lamang at hindi gawa-gawa ang aking reklamo. At napakulong pa naman si Janet Napoles. No? Pangalawa ay ako rin ang abogado ni Janice Degamo at yung pamilya ng mga namatay sa Negros Massacre na sinasabi. Dahil noong nakaraang taon pa ako nagsasaliksik. Dahil marami akong kaibigan ng taga Negros na nagsasabi na wala silang ibang matakbuhan. Abogado, pulis, NBI sa Negros ay walang gustong tumulong sa kanila. Kaya, gaya ng sabi ko, nung nakaraang taon pa ako nagsasaliksik at nakakuha ako ng mga ilang witnesses na hanggang ngayon ay tinatago ko para mapatunayan namin yung 64 other killings sa Negros. Pero ang kasakit ko ngayon ay dati ay pinaglalaban ko yung maliliit natin, mahihinga, defenseless na mga kababayan. Pero ako naman ngayon ang dumedepensa sa aking pamilya. Sa nakikita kong isang illegal na ginagawa nila sa amin. Nananawagan ako sa ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos, na gusto kong iparating na mensahe sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ay ito yung pagkakataon na makita natin ang corruption sa judiciary. Isipin po ninyo, merong isang huwes na naglabas ng isang writ of execution kahit wala pang bista o pagdidinig na nangyayari. Wala pa rin siyang desisyon na nangyayari, pero meron na siyang writ of execution. Kumbaga, nag-issue ka ng birth certificate pero wala namang ipinanganak. Nag-issue ka ng death certificate na wala namang namatay. So sa akin po, ang pananaw ko dyan ay patently illegal. No? At kung yung mga nagnanais na makuha ang lupang ito, idaan lamang po sana natin sa tamang proseso. Kung gusto nyo maglaban tayo sa korte, pwede naman po yun, meron tayong korte. Pero kung yung ang gagawin nyo ay iso-shortcut nyo kami, para lang makuha nyo itong lupa ay gagamitin nyo ang mga kawani ng korte, kawani ng gobyerno, ay lalaban po kami. At hindi namin pahihintulutan na yung krimen na binabalak ninyo rito ay maisa sa katuparan ninyo. Isipin po ninyo yung si Ralph Lee ay nag-issue ng writ of execution noong August 7. Alas 8:30 pa lang ng umaga ng August 7 ay nandun na sa Register of Deeds yung sheriff. At sa araw din na yon, kinansela yung titulo ng mother-in-law ko na siyang nagmamay-ari dito. At gusto ng huwes na isurrender namin ang possession doon sa kalaban daw namin. Kahit wala pang nangyayari na pagdidinig sa korte. So, yun po lamang at handa naman kaming gumawa ng krisis dito sa lupa na ito basta maipaglaban lang namin ang aming karapatan. At yung sino man na gagamiting kasangkapan para maisakatuparan yung kanilang binabalak na pang-agaw ay sasabihin ko na ngayon, patayin nyo na lang kami dito pero hindi kami papayag na magwagi kayo sa krimen na inyong pinag-usapan at isinasakatuparan. Sir, tanong ko lang, pwede bang malaman kung sino yung isa sa umaangkin sa pag-aari ninyo? Ang kalaban namin ay yung Titan Dragon Properties Corporation na dati nang nagbenta sa lupa na ito sa aking mother-in-law way back in 1997. Ngayon, nalaman namin na meron na palang bagong mga nagmamay-ari sa kumpanya na yan at sila ngayon ang nagsasabi na hindi raw nila binenta ito noon at sa kanila pa rin daw ito ngayon. Pero ang maliwanag ay ang titulo na ilipat na sa aking mother-in-law at kami ang nakaposesyon dito
meron kaming 75 na gwardiya na nagbabantay dito ng matagal ng panahon. At yung balak nilang agawin ito ay pang-apat na ngayon. 3 beses na may pumasok dito na nagpanggap na mga pulis, pero napaalis din namin sila. Dahil hindi sila nagwagi sa paggamit ng mga pekeng pulis, gumamit naman sila ngayon ng husgado at mga kawani ng korte para maisakatuparan yung kanilang pag-agaw. Sir, yung yung inaagaw na lupa nasa ilang hektarya? 7 hektarya po ito. 7 hektarya. Hektarya. Sa 7 hektarya, sir, I think may nakikita pa akong mga nakatira dito. Nasa ilang pamilya po yung kung sakali na matanggal maano talaga yung lupa, nasa ilang pamilyang maapektado nito. Ang bilang ko po ay mga 151 kasi nakabahayan yan. Oo. At hindi ko alam kung ilang pamilya ang nakatira sa isang bahay. No? At meron naman kaming geodetic survey na nakalagay doon na 2,200 square meters ang naokupa ng mga informal settlers. Nananawagan ako sa ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos, na sana ay bigyan pansin niya ang problema nito dahil ito ang isang patunay na merong korupsyon sa judiciary. Ganun din ang panawagan ko sa Senado at sa presiding Chief Justice ng Korte Suprema dahil kinasangkapan ng sindikato na ito ang isang huwes at iba pang kawani ng ating husgado. Nakailang sulat na ako sa Chief Justice natin. No? Pinaalam ko pa sa kanya na meron na akong administrative case laban kay Ralph Lee. Meron na rin akong criminal case laban kay Ralph Lee. Meron na rin kaming motion to inhibit para huwag nang ipagpatuloy ni Ralph Lee na siya ang humawak dito. Pero matigas ang ulo ni Ralph Lee, tuloy-tuloy ang kanyang paglabas ng mga orders kahit pinapa-inhibit namin siya. Maliwanag naman po na hindi kami makakakuha ng hustisya sa kanya dahil wala pa ng pagdinig ay naglabas na siya ng writ of execution. Kumbaga, inilagay niya yung kalesa sa harapan ng kabayo. Ano pong masasabi niyo sa lahat na pumunta po dito kanina? Maminsahe niyo lang po tayo. Opo, kasi kaninang umaga ay may tumatawag sa akin na kung pwede ay magkita-kita daw kami dito. Akala ko naman yung board of directors lamang ng Guardians, no? Meron po kasing tinatawag na One Guardians Philippines na ang total na miyembro nito sa buong Pilipinas pati sa ibang bansa ay 3 million. So akala ko yung mga board of directors lamang. Kaya sabi ko, meron lang akong ginagawa, kaya pupuntahan ko kayo pagkatapos. Pero pagdating ko po dito kanina ay nakahilera sila sa kalsada sa labas. Medyo nakakaabala ng daloy ng trapiko, kaya pinapasok ko po sila rito. At pinagsalitan nila ako, pinaliwanag, humingi sila ng pagpapaliwanag kung ano ba yung pinaglalaban ko daw dito. At sumang-ayon sila na sasamahan nila ako at ang aking pamilya sa paglaban sa mga nagnanais na magkamkam sa lupang ito sa illegal na pamamaraan. Kami po ni Kevin Chu ang nagpapalagayan ng ating brotherhood sa mga taga-pelikula. Ano po? Kaya po ko sa Batang Quiapo ngayon na lumalabas bilang preso. Mukha lang preso pero ako po ay hindi preso, kundi malayang mamamayan katulad ni Atty. Hatun Balingod. Ano po? Siya po ay hindi ko lang kakilala, kundi siya po ay pamangkin ko sa kapatid. Kasi po ang mulo nila nabalunod doon sa Kalinga o mga tribo po yan, mga palibog na yan, no? Kaya po, sanay na sanay po siyang makipagtunggali kung siya ay hahabulin ng kung anumang hamon sa batas, sa pagkalalaki
lumabang. Katulad din po natin na maaapin tayo mga guardian, hindi po tayo nirecruit para magdulo, para mag-away, kundi magtanggol sa karapatan ng ating hinaharap. Kaya po nagsasalita rito sa namin nagsalita, wala po akong narinig na tayo po bang lahat ay handang lumaban sa laban ni Atty. Hato Baligot, ating kapatid. Handa po tayo lahat? Okay, salamat po sa inyo. Yun ang po aking hilig. Upang pagtanggol, hindi lamang si Atty. Baligot, Hato Baligot, Liway Baligot, kundi ang lahat ng karapatan natin na sa mga in the near future, yung lahi at lahi ninyo, magkikita-kita. Yung mga ninununungan na magkikita-kita, na tayo pala ay lumaban sa mga panyagang yan. Nung panahon pa po ng Rizal, na may marami na po ganyan. Sa kasalukuyan, hindi ko akalain na nung nag-aaral ako, napag-aaralan namin yung inaapi. Meron pa pala sa kasalukuyan ngayon na mayroong inaapi. Inaano pa, nilalabas namin pa. Ano pa kaya yung pinakamalilate sa ating kailangan ng ating lipunan? Di po ba? Kaya, tayo pa lahat. Kaya po tayo nandito. Hindi po tayo pinili. Hindi po tayo nakundi. May kusalo po tayong sumama sa ganitong tulungan upang ipagtanggol ang ating mga karapatan. Hindi lang po karapatan ni Atty. Hato Baligot, kundi karapatan po natin lahat. Mangyayari po sa ating bawat isa ang mga ginagawa na yan. Pang-aapi, pangkadamkam. Kaya po, muli, hinihingi ko sa inyo, sa inyo lahat, sa ating samahan, sa ating kapatiran, tayo po ay handang pumunta sa likuran ni Atty. Baligot sa labang ito. Salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo pong mensahe. Ngayon po,